Yung mga katulad nito ay nasa direksyon na yon. 5,000 at 500 metro ang layo. Nandun ang hangal na nakakadena. Malapit lang siya rito. Makinig ka sa akin. Pakibaba ang telepono at magsalita ka ng pangulong. Itaas mo yung anak ko. Ha? Talas ang pagdanig. Nakakabilib. Bueno, tayo na. Alam kong nandyan ka. Huwag kang magtago. Lumabas ka na. Ito ba sa Senritsu? Ang bilis mong kumilos. Ha? Kinagagalak kitang makilala. Oo. Pati sa mukha mo, nag-iisip ka kung mga asahan ako. Hindi naman. Huwag kang mag-alala. Kung hindi ako nagkakamali, isa sa mga tinirhang hotel ng pamilya Nostrad, ang Hotel Bechitakel, hindi ba? Oo. Pero nung tinignan Shalnark ang website ng isang araw, nakaalis na raw sila doon. Pero posible rin nag-check-in sila gamit ang ibang pangalan, hindi ba? Hindi posible yon. Hindi ko marinig na malinaw ang usapan nila dahil sa ulan. Pero sigurado akong may nag-uusap sa lugar na yon. At paso sa mga yapak nila, mga 5 o 6 sila. At may babae sa kanila. Ang direksyon na tinatahak nila ay palihis sa direksyon natin. Ang galing mo! Matatalas ang padinig namin ni Gon pero wala akong narinig na yapak. Dahil yan ang kakayahan ko. Ang makinig. May isa sa kanila na gumagamit ng estilo ng paglikha para makagawa ng mga gusali. Kiluwa, umalis na tayo. Kapag nakalayo na sila, hindi ko na maririnig ang kanilang pinag-uusapan. Tara, let's! Sigurado talagang desperado na si Kurapika. Pati ako, hiningan niya ng tulong. Ano? Hanggat maaari kasi, mag-isa siyang gumikilos, hindi ba? Ganun siya eh. Oo. Ganun talaga siya. May iba pa ba kayo kasama sa misyon? May 2 pa. Pero marami kami nung umpisa. Ikaw, isang popular na assassin? Dati yun. Paano mo nalaman? Ang mga yapak mo. Kasi kahit ang lapit mo, S-Ken ka pa rin. Ano? Ano yung S-Gen? S-Ken. Isang salita sa musika yon. Ibig sabihin, mahina ang tunog na halos na hindi mo marinig. Nakaugalian ko na kasing kumilos ang hindi maingay. Ikaw nga ang pinakatahimik na taong nakilala ko. Matindi ang taglay mong galing. Kaya pala. Huh? Kaya pala kampante sa'yo si Kurapika. Pero hindi ko gusto itong binabalak niya eh. Ganun ba? Teka. Yan sa kantong yan.
100 metro ang layo nila dyan. Paano mo nalalaman kung sino nagsasalita? Madali lang yon. May kanya-kanya naman silang tunog eh. Grabe. Ang galing talaga niya. Hindi niya kailangan ng tulong. At sa distansyang ito, hindi niya kailangan gamitin ng Zetsu. Maghintay ka rito. Titignan ko lang kung nandyan ang target natin. Siya nga, ang popular na assassin. Hello? Kilua? Oo, nahanap ko na yung babae. Ha? Pero meron siyang mga kasama. 6 silang lahat. Kasama nila yung may tali ang buhok. Ha? At may isa pa, di pa natin siya nakakasagupa. Sa palagay ko, siya yung pinuno nila. Ano bang itsura? May suot siyang itim na jacket. May simbolo ito sa likod. Itim ang buhok niya. Hindi ko makita ng mabuti. Sa mga kilos niya, masasabi kong alerto siya. Kahit nga ako, kinakabahan baka makita niya ako. Mukhang sanay na siya na maging alerto. Basta magkasama sila, malabong maatakit sila ng biglaan. Gon, ha? Kausapin ko siya. Kilua, nasa na sila ngayon? Sa harap ng Motoma Building, lalakad sila sa Continental Street. May istasyon dun. Baka sumakay sila ng tren. Sa palagay mo, masasakyan mo rin ang tren na yon? Hindi ako makasisiguro eh. Pero kung matao, kaya. Pilitin mo. Sige. Leorio, ibuelta mo ang sasakyan. Ibuelta? Okay. Pinabantayan sila ng Sanbitsu. Nakasakay din siya sa tren. Nasa bandang dulo ako nakasakay. Papuntang Casto Station ang sinasakyan ko. Sumakay sila ng tren. Nung nahuli nila tayo, kotse ang gamit nilang sasakyan ah. Oo. Kung sa gitna ng lungsod yun, problema pag traffic. Papuntang Castle Station. Papunta nga sila sa gitna ng lungsod. Kung hindi ako nagkakamali, doon din yata gagawin ng subastahan. Nandun din ang hotel natin. Alin kaya ang kanilang uunahin? Oo, palagay ko. Nag-iisip nga ako eh. Alam mo naman yun, di ba? Hindi naman ganun kadali yun. Oo. Magastos din pakainin ng mga ito eh. Kumusta ka? Siya nga pala. Kasi... Oo. Naku naman. Busy. Sige, kita tayo mamaya. Oo, ako rin. Mag-iingat ka. Delikadong sitwasyon natin ngayon. Bye. Eliza, pupunta ako sa ibang tindahan. Eh? Oo. Pasensya na ha. Mukhang masaya ka, Eliza. Sino bang tumawag? Wala. Talaga?
Bumaba na sila. Ano nang nangyari? Bumaba sila doon sa stasyon sa Lipa. Papunta sila sa Saroma Department Store. Naloko na. Kailangan matawagan ng hotel. Oh, Kurapi ka. Napatawag ka. Huh? Seryoso ka ba? Paano nila nalaman na lumipat kami ng kwarto? Mabuti pa. Umalis na kayo dyan. Aba, syempre. Alis na kami rito. O sige na, bababa na ako. Hindi ko na makalimutan to. Sa harap yung stasyon. Hindi ba dapat lumapit pa tayo? Hindi pwede. Ha? Kapag lumapit pa ako, baka matiktikan nila tayo. Delikado. Gon, ha? Mula dito lamang hanggang sa pasukan ng istasyon, ang distansya na kaya kong sakupin. Hanggang dun ko lang kayang umatake nang hindi nila nalalaman na nandito ako. Mula dito, aabot ang kalahating segundo bago makarating ang atake ko. Dahil sa mga kakayahan nila, sapat na sa kanilang oras na yon para makaiwas sila. Yun lamang ay kung may makakahuli ng kanilang atensyon. Ang spider. Patingin nga. Papunta sa direksyon ng hotel. Shizuku, siguro mas madali kung ipahanap na lang natin kay Kortopi kaysa titingin ka pa dyan. Nasa kanan yung lugar kung saan nakalagay yung peking mata. Gumagalaw. Pababa. Mabagal. Naka-elevator. Lalabas siya na dala ang mga pulang mata. Dalian natin, pinuno. Hindi, sama-sama natin siyang huhulihin. Huwag kayong lalayo para maprotektahan natin ang isa't isa. Huwag kang kikilos na mag-isa. Maliwanag ang usapan, ha? Ako, Noda. Kapag nahuli na natin ang target, alamin mo na tungkol kay Uvo. Walang problema. Pagkatapos noon, Nobunaga. Gawin mo na kung ano mang gusto mo. Sugod! Ha? Tumatakbo sila papunta sa hotel. Ano? Ang bilis. Kung sumakay na lang tayo, papunta doon. Malapit na rush hour. Kung magdadala tayo ng kotse, hindi natin sila maabutan. Ha? Teka! Kurapi ka! Hintayin nyo na lang ang tawag ko! Huwag kayong aalis dyan! Ay nako, basta spider ang init ng ulo niya. Ha? Gon! Pati ikaw! Teka! Kurapi ka!
May naisip akong paraan! Teka, kurati ka! Kurapika ka? Nasa labas ako ng stasyon. Sama ko si Sanritsu. Sabi niya tumatakbo na yung anim. Oo, alam ko. Sinusundan ko na sila. Ano? Nagbibiro ka ba? Hinahabol mo sila? Delikado yun ah! Maaamoy ka nila! Tumigil ka dyan ngayon din! Naloko na! Pinaba niya! Pinilikan ko yung sweater kanina, kaso may nakabili na eh. Ganun ba? Ang bilis nila. Ano kaya sila? Ninja yata yun? Muntik na ako talaga dun Sobra na to. Akala ko mahihintay ko pa hanggang maglilipatan ako. Pero huling araw ko na to. Nakilos na siya. Ang bilis ng kilos nga ay mga 50 kilometro kada oras. Nakasakay siguro sa kotse. Ryo! Nasaan na siguro? Sinundan niya si Kurapika. Sabi niya maghintay daw ako dito. Pero paano naman ako pipirmi na lang? Papunta na ako sa Bechitakel Hotel. Kaso may problema. Kumakapal ang traffic. Naku, ganun ba? Sige, susundan namin si Kurapika. Nagsasariling diskarte na silang lahat. Oo. Dalawa. Anim ang sa grupo nila. Kahit isa lang nga, namumblema na kami. At hindi lang si Kurapika, pati si Gon na may miligro. Kainis! Naku, kumakapal na. Sumpain ka! Sino ka man? Sinusundan tayo. Kailan pa? Ako, hindi ko napansin. Nasa paghabol ang isip ko. Kung mayroon mang mahabol sa atin. Malamang yung taong nakakadena na yon. Meron sa harap. Meron din sa likuran. Alin kayo nakakadena? Inuno! Luminaga, Kunoda, Kotobi. Abulin yung nasa harapan. Oo. Eto na ako. Kayong bahala doon sa nasa likod. Kung sa'yo nakakadena, hintayin niyo ako Huwag niyo ako unahan. Wala ka! Tayo na! Oo! Nakita niyo? Yung ano na lang. Pasensya na. Nakita ko yung isa. Yung isa, nandyan lang. Okay. Mag-iingat kayong dalawa. Areglado. Sanritsu! Tumigil sila, baka naturugan nila tayo. Ano? Gaano kalayo pa ba tayo? Malapit na. Pero dapat magpadali tayo. Oo. Ano ba? Magbili ka naman! Ayos! Ganito, shortcut na rin! Aray ko! Sumpain kayong mga taga-Ryudan. Kung aatake kayo, gawin nyo na. Magkurapit ka. Talagay natin to. Wala tayong laban sa tatlong yan. Siguradong matatalo tayo.
Grabe ka!